Magandang araw! Welcome sa bago nating pagsusuri. Ngayon, hihimayin natin ang isang napakalaki at, honestly, napaka-intriguing na paksa. Naisip niya na ba kung gaano katindi ang lohistikang kailangan para mag-assemble ng daan-daang sikat na personalidad para sa isang kampanya? Kasi ngayon, pag-uusapan natin ang massive celebrity PR roster na inorganisa para sa 20th Congress ng Pilipinas. Pinag-uusapan natin dito ang Princess Heartline Third Batch. Hihimayin natin ang bawat detalye nito. Kaya tara, let's get into it. Okay, let's dive into this. Para hindi tayo maligaw sa dami ng pangalan, heto ang roadmap natin. Magsisimula tayo sa konteksto ng grand reveal, tapos iisa-isahin natin ang featured at main rosters, yung official at extended lists, ang legacy roster hanggang sa final list at favorites. At sa huli, pag-uusapan natin ang magnitude ng buong 168-member team na ito. Unang bahagi, ang konteksto ng grand reveal at ang political na kaganapan sa likod nitong roster. Ang mismong pangalan ng event na ito ay Gen Z for Princess Heartline Third Batch Grand Reveal. Pansinin niyo yung branding, nakatutok talaga sa Gen Z. Yung pagpili sa henerasyong ito bilang target audience at mukha ng inisyatibo, malinaw na ipinapakita ang main goal nila, ang makuha ang attention at impluensya ng mga kabataan sa modern pop culture. Ngayon, sino ba ang mga nasa likod nito? Merong tayong dalawang high-profile government officials. Sa isang side, nandiyan si Senate President Alan Peter Cayetano. At sa kabila naman, si House Speaker Bogie Dao. Just to be clear, strictly neutral tayo rito. Ang focus natin ay yung PR at communication strategy. Makikita natin na itong pop culture reveal ay direktang nakatali sa 20th Congress. Yung pag-organisa ng dalawang matataas na opisyal sa isang event na punong-puno ng mga artista, that's a direct bridge between pop culture at ng ating lehislatura. At mahusay nitong ipinapakita kung paano ingat na hinati ang napakalaking listahang ito sa 7 strategikong tiers. Hindi lang to basta random na listahan ng mga artista, guys. May clear structure mula sa featured na siyang primary headliners pababa hanggang sa tinatawag nilang favorites. This level of organization, hindi to aksidente. Napakasistematikong paraan ito para i-manage at i-market ang daan-daang sikat na personalidad sa iisang cohesive na kampanya. Pangalawang bahagi, ang featured at main rosters kung saan papasok ang unang wave ng mga sikat na pangalan. Tingnan nyo ang mga pangalan sa featured roster. Nandyan sina Catherine Bernardo, Liza Soberano, Julia Barreto at Ivana Alawi. Mapapansin nyo agad yung bigat, di ba? Ito yung first 24-person block natin. Ang mga pangalang ito ay literal na ilan sa mga pinakasikat at may pinakamalaking hatak sa buong Pilipinas ngayon. Imagine niyo na lang kapag pinagsama-sama mo yung milyon-milyong followers nila, that's an unbelievable level of visibility sa halos lahat ng sulok ng internet. Next up, ang main roster natin. Dito papasok sina Andrea Briantes, AC Bonifacio, Exiriel Manabat, at Fiang Smith. Sa isa na namang 24-person block na ito, sobrang obvious nung Gen Z focus. Isipin niyo yung followers nila, grabe. Ang mga personalidad na to, hindi lang sila basta artista. Sila yung literal na nagdo-dominate sa TikTok at Instagram natin araw-araw. This core group is highly engineered para direktang makipag-usap at makarelate sa mga mas nakababatang henerasyon. Ikatlong bahagi, ang official and extended lists kung saan ipinapakita ang pagpapalawak ng 20th Congress Network. Dito sa official list, nagdagdag ulit tayo ng isa na namang set ng 24 na natatanging pangalan. Nandito sina Atasha Mulach, Yuki Takahashi at Kaori Oinuma. Grabe, isipin niyo na lang yung logistical headache nito para sa mga event coordinators. Ang masecure yung schedules ng 24 na sobrang busy na artista. It's mind-blowing. Kaya hindi lang to basta listahan manifestasyon ito ng matinding koordinasyon para makuha yung official endorsement ng bawat isa para sa 20th Congress. Let's move to the extended roster and see how this builds. Meron na naman tayong karagdagang 24 na miyembro na lalo pang nagpapalawak sa reach ng kampanya. Kasama rito sina Nancy Jewel McDonald, Angie Salvacion at Isabel Ortega. Sa PR perspective, classic move itong paggawa ng extended list. Sinasiguro nila na walang nakakaligtaang demographic, interest group o fanbase na baka hindi pa covered ng mga unang rosters na pinag-usapan natin.
Ika-4 na bahagi, pagsusuri sa legacy roster. Dito natin makikita ang mga established na pangalan sa loob mismo ng isang Gen Z campaign. Now, what's really interesting about this slide is yung paggamit nila ng word na legacy. 'Di ba? The whole event is explicitly branded as Gen Z, pero heto, may bukod silang 24-member block for legacy names. Sino-sino sila? Sina Francine Diaz, Jillian Ward, Kendra Kramer, Mika Lim at Gilly Danka. Bata pa rin naman sila at pasok na pasok sa Gen Z demographic, pero yung terminong legacy means established na yung reputation at impluensya nila, bata pa lang sila. Napakatalinong strategy nito para paghaluin yung modern youth appeal at yung subok ng star power. Ika-5 bahagi, ang final list at favorites. Ito na yung mga huling kategorya natin. Papasok sa final roster sina Shia Vigor, Miles Ocampo, Zia Dantes, hanggang kay Ren Escaño. Once again, objectively looking at the numbers, that's another set of 24 individuals. Itong final roster ang nagsisilbing panghuling puwersa ng inisyatibo. Kinukumpleto nila yung diversity ng roster natin. May child stars, beauty queens, at mga kilalang social media content creators at actress. Tapos, heto ang medyo kakaiba, ang My Favorites roster. Sa huling 24-member block na ito, kasama sina Gabby Garcia, Zainab Harake, Cassie Legaspi, hanggang kay Zephanie Dimaranan. Bakit kaya My Favorites? Yung paggamit kasi ng ganitong personal na term, it gives the vibe na ang listahang ito ay higit na espesyal, na parang personal picks talaga ng mga nag-oorganisa. Nagdadagdag ito ng personal touch sa buong PR strategy para kumpletuhin yung napakalawak na roster. Ika-6 at huling bahagi. Ang magnitude ng 168 na miyembro. Dito na natin bubuin ang tunay na scale ng grand reveal na ito. So the crucial point is the number 168. 7 estratehikong kategorya at bawat isa ay may eksaktong 24 na miyembro. Nakakamangha yung math, di ba? 168 ang kabuuang bilang ng mga high-profile personalities na hinakot para sa grand reveal na ito. Yung ganitong level ng eksaktong pagkakahati-hati, walang duda, isa itong patunay sa sobrang meticulous at professional na PR planning behind the scenes. Kaya iiwan ko kayo ng tanong na ito. Ano nga ba ang ultimate strategic impact kapag pinagsama-sama mo ang hatak at impluensya ng 168 sa mga pinakasikat na pop culture figures natin ngayon, all meticulously organized into 7 tiers para sa isang malaking political event tulad ng 20th Congress? Ang logistika nito ay literal na mind-blowing at yung potential reach sa publiko ay halos walang limitasyon. Nakakagulat isipin kung paano nag-iiba ang takbo ng impluensya sa panahon natin ngayon, di ba? Maraming salamat sa pagsama nyo sa pagsusuring ito. Hanggang sa muli.